Don't wait for me na. Hindi pwede, ma'am. At bakit? Pasensya na pero sabi ng baba mo, hintayin daw kita. Hala. Ako ang boss mo ngayon. Umalis ka na. Late pa ako makakauwi. Mag-aantay po ako dito. Who do you think you are, huh? Hindi ko kailangan ng bodyguard. May way naman ako pa uwi. Iahatid ako ng kaibigan ko. And I've already warned you. I can get you fired anytime. Okay lang po yun. Zera, merhaba. Hi, how are you? Okay naman. See you inside. See you. We really have so much in common. We're both adrenaline junkies. I bet sobrang mahirap maging pilot. I really admire you. Congratulations. Sa totoo lang, super biglaan din ang desisyon ko to be one. Hindi pa din ako sure if I'll regret this later on. So, Zainab, ikaw naman, anong bago sa'yo? Wala naman. Zainab is like a closed book. If you ask her, hindi magkikwento, pero ang dami palang nangyari sa buhay niya. Hala. I wonder why. Salamat. Thank you. I beg to disagree, Hira. Why? Because Zainab isn't like that to me. Baka ayaw niya kay Hira. Imposible yan. Sorry, Alehan, pero hindi mo yata masisira ang friendship namin. Right, Zainab? Baba? Good night. Good night. Good night, Baba. Good night, love. Good night. Mrs. Yildiz, kanina ka pa tahimik dyan, ah. Binabara mo naman lahat ng sinasabi ko. So, shut up na lang ako. Si Sarah naman ngayon ang problema mo. Kilala mo naman yun. Mahanap ka lang ng rason para mainis ka. Hindi naman ako naiinis eh. Nakakapagod na lang talaga mga issue dito. Tama na to. Pupunta na ako sa study room. You look really tired, sweetheart. Tingnan mo, may eye bags ka na. Do you still visit the beauty clinic? Oo naman. Parang kulang pa kung ganun. Visit them often. Bata ka pa niyan. Paano nung kung tumanda ka na? Para bang si Ender? Hindi, mas parang si Zerin. Halit parang ang layo ko naman yata kay Zerin. I've said what I have to say. Alagaan mo ang sarili mo. Ayoko na talaga sa bahay na to. Gusto ko na umalis. Abla, ganun ba talaga nangyari? Nabangga mo yung kotse niya? Ha? Tapos binigay mo yung number mo, ganon? Hala. Pero, hindi ka na nagpatulong sa akin. So, ibig sabihin, hindi ganun kalaki ang damage nun, Hindi kasi pwedeng may kasama ako eh. Pero Abla, paano mo naman nalaman na magseselos si Halit sa lalaking yon? Sa yabang ni Halit na yon? Magseselos lang yun kay Zeus o sa iba pang immortal. Parang hindi yun ganon, Jenner. Halit and Erdem are just the same. Si Halit, hindi na-insecure sa mga ordinaryong tao lang. Ibang usapan pag kay Erdem na makikita niya ngayon what my true worth is. Galit na galit siya noon nung niloko ko siya. Ngayon, mamatay siya sa selos pag makita niyang magkasama kami. Abla. Naku talaga, umay na ako sa mga love triangle na yan. Sa opisina, meron. Dito sa bahay, meron. Ako na lang yata ang walang problema sa pag-ibig eh. Alam mo, siguro, sa sobrang saya na ng soulmate ko sa love life niya, hindi na niya ako hinahanap. Wala na akong pag-asa. Wala. Hindi yun dahil sa pag-ibig, Jenner. Gusto ko lang mabalik ang dati kong buhay. Sige nga, ano bang nangyayari sa office? Ganun pa man, walang bago. Parang may remake ng Pride and Prejudice. Ha? Si Alehan si Darcy. So, kwento mo na nga. Nako, ano pa bang sasabihin ko sa'yo, Abla? Yung isa, iba hinahalikan. At yung isa naman, galit kasi hinalikan niya. At sabi naman ng isa, in love siya dun sa pamangkin ng isa. Wala na, gulong-gulo na talaga ang utak ko.
Ay, tama na. Nadadrain na ako, Jenner. Uff. Dalira, my driver's here. You can go ahead. Okay, love. I'm okay. Yup, nadulas lang ako. Oh. Paano na lang kung umalis na ako? I'm not that drunk. Akin na nga yan. Sumakay ka na, iuuwi na kita. Umalis ka na sa isip ko. Sana makatulog na ako. Kemal? Anong nangyari? Napasobra yata si Miss Zera. Hala, Zera. Don't touch me. Hindi. Ikaw maghatid sa akin doon. Mas okay kung si Miss Halika Yildiz na. lang. Halika, sumama ka sa akin. Hindi. Dalhin mo ako sa kwarto ko. Lasinggera. Humiga ka na. Ayan. Tanggalin natin yung sapatos mo. Kamal, I'm really, really sorry. Sorry, saan? Sa maling pagtrato ko sa'yo. Walang problema, walang problema. Good night. Shh. Dito ka na lang muna, please. Kemal! Kemal! Lumabas ka ng kwarto. Ano? Labas na sabi. Nagsiselos ka ba, ha? Baka may makakita sa'yo. Pumasok ka dun. Anong nangyayari dun? Lasing siya kaya tinulungan ko lang. Ayokong tulungan mo siya. Tsaka ayaw din niya akong umalis sa tabi niya. Dapat tumanggi ka. Yildiz. Yildiz. Yildiz, sa tingin ko nakapag-desisyon ka na. Sasama ka na sa akin. Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Ayoko lang maging malapit ka kay Zera. Baka lang kasi magalit si Halit. Hindi siguro. Nagalit ka kasi tinutulungan ko siya. Kung hindi mo ako mahal, hindi ka dapat apektado. Anong ginagawa mo, Kemal? Sobrang na-miss kita. Yildiz.
Huwag mong gawin to, Kemal. Iwan mo na siya. Yildiz? Anong gagawin natin? Yildiz? Hindi ko alam. Shh! Tumahimik ka. Kemal, tumalon ka sa bintana. Paano ko tatalon? Basta tumalon ka lang. Ay, lagot ako. Iba mo yung paso. Sige, ihulog mo lang. Hindi ko kayang Yung tumalon. paso. Ay, Halit! Ano yung ingay na yun? Chinecheck ko, wala naman. Sana naman hindi magnanakaw. Pag nanakaw ka naman agad, baka naman pusa lang yan sa labas. Ha? Teka, nasaan ka ba? Kanina pa kita tinatawag. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero dumating si Zera, tapos hinatid siya ni Kemal. Tinutulungan ko siya. Lasing na naman ba siya? Oo. Pero, chinek ko kwarto niya, wala ka dun. Si Zera kasi suka ng suka dun sa banyo, kaya nililinis ko pa. Talaga? Tinulungan mo pa din siya kahit ganun siya sa'yo. Wala yun. Halika na, sweetheart. Matulog na tayo. Ay, hindi ko na talaga alam kung bakit siya nagkakaganon. Ano bang gagawin mo sa pag-iinom niya? Zainab! Ano, kamusta na? Saan ka ba nang galing? Yan lang sa tabi-tabi, Gulsum. Ikaw yata ang busy kasi hindi na kita nakikita. Inaasahan ko pa naman makita ka. Ginawa ko yan para sa isa nating kapitbahay. Galing Kastamono, yung babaeng kapatid ni Gulizar. Diyan ka naman talaga magaling eh. Doon ka na lang muna, kaya tumambay sa kanya. Ay, hindi kita iiwan. Mas puno ang drama ng buhay mo as mas exciting. Tama naman yan sinabi mo. Gulsum, di ba papunta ka sa palengke? Doon papuntang palengke, tapos dito ako papunta. Bilisan mo na, baka wala ka na Sa mabili doon bagay, eh. papunta talaga akong palengke. Sige, kita tayo tayo. mamaya. Hello? Oh, Yildiz. Zeno, nasan ka? Papasok ako, bakit? Malungkot kasi ako ngayon. Gusto mo bang pumunta sa cafe malapit sa opisina ko? Sige, pupunta na ako doon. Gunaiden. Ano na naman, Yildiz, ha? Napanaginipan mo ba ako? Kung napanaginipan kita, bangungot na ang tawag dun. So funny. Ano bang gusto mo? Ang aga mo akong iniinis. Kagabi, lasing na lasing ka na naman. Anong pake mo? Ha? It's none of your business. Sigurado kung wala ka naalala sa mga nangyari kagabi. Yakap-yakap ka lang naman ni Kemal nung inuwi ka niya. Naisip mo ba ang gagawin ng baba mo kung makita ka niyang ganun? Ginusto mo na si Kemal yung magdala sa'yo dito sa kwarto mo. What are you saying, ha? Alam mo kung anong sinasabi ko. Ang malala pa doon, pumasok ang driver sa kwarto mo. Ang galing-galing, di ba? How dare you? Watch your dirty mouth. Dahil apektado din ako sa bangayan yung dalawa. Bilang pabor sa'yo, hindi ako magsasalita sa baba mo. Umalis ka. Alis! Ikaw na unang sinabihan ko para di ka na mapalayas ulit Whatever. dito. Lasinggera.
The much-awaited phone call of Ender. Hello? Merhaba, Ender. It's Erdem. Oh, Erdem dear, how are you? Mabuti naman. I just called to tell you, okay na yung kotse. Oh, puti na lang. I'm so happy to hear that. Pero sana, naalala mo that you still owe me coffee though. That sounds good. Free ka ba mamaya? Sige. Pwede kitang sunduin. Okay. I'll be in Halit's holding building in Levent. Send ko sa'yo yung address. Okay, I'll see you. All right, bye-bye. Bye-bye. Oh, wow. Zaino, Abla, sobrang lungkot ko talaga. anong nangyari? Here's your order. Salamat. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Parang may masamang mangyayari at masisira Baka lahat. naman si Kamal lang yan, ha? Uff, Zainab. Yildiz, pakinggan mo nga sarili mo. Umayos ka. Hindi na namin mabalik ni Halit yung dati. Parang may pader sa gitna namin. Kung gano'n naman pala, Abla, di makipaghiwalay ka na lang para magawa mo na yung gusto mo. Mababaliw na talaga ako kakaisip. Abla, please. Andito ka kasi utak ang ginamit mo. Kaya ngayon, sundin mo na lang yung puso mo. Aba, nagsalita. Yildiz, magkaiba naman tayo ng sitwasyon. Zainab, Ah, Hira. naisip ko na nandito ka. Alam mo na. Oo nga pala, Abla ko si Yildiz. Merhaba, I'm Hira. Yildiz, hi. Actually, gusto sana kita makausap pero... Talaga? Okay, sige. Upo. Mabait naman si Yildiz. Okay lang yan. Pwede naman ako umalis. Wag na. Ayokong mang-abala sa inyo. Hindi naman masyadong importante to. Hindi ko na lang talaga alam, Zainab. Ano yun? Sa tingin ko, malapit na magpropose sa akin si Alihan. Talaga? We. Paano mo naman nasabi yan, girl? Ang bilis naman. May nakita ko mga wedding ring sa isang maliit na box sa bahay niya. Bakit naman siya bibili nun, di ba? Ayun na yun? Hindi ba pwedeng pinamana lang sa kanya ng mama o lola niya? May nakita lang singsing magpa-propose na agad sa'yo? I don't think so kasi bago pa yung mga singsing eh. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Hoy, Baka... Yildiz. Sana maging masaya ka. Is it too fast? Ilang araw pa lang kami nagde-date. Alam mo yun, hindi ko. Oo, mabilis kaya wag kang umasa. What should I tell him? Tigilan mo. Hindi mo pa siya ganun kakilala. Bakit ka naman papayag? Kalokohan yun. Dapat sabihin mo sa kanya ang totoo. Wag kaya. Mrs. Ender? Isel dear, kamusta? Nasa akin ang kotse ni Zera. Alam niyang dadating ako. Welcome, ma'am. Nandun siya sa sala. Okay, thanks. Zera, hi. Hey there. Hello. Mwah. You look like you had a rough night. I'm just a little hungover. Magkape muna tayo, then we'll go na. Isel. Isel! Yes po, ma'am. Kape para kay Ender. Okay po. The usual lang, Isel dear. Oh, wait lang. Let me give you your car key here. Pero, nagaskasan ng onti ng valet. I hope you don't mind. Don't worry, Ender. Oh. Okay ka lang ba, dear? Naiirita ako kay Yildiz. Oo. Pumasok sa room ko tapos sabi, si Kamal ang nagdala sa'yo sa kwarto mo. Hindi ko sinabi sa baba mo. Like, how dare she talk to me that way? Teka, wait lang. Bakit si Kemal lang nag-drive for you? Kasi masama pakiramdam ko kagabi kaya siya ang nag-drive. Tapos hinatid niya ako dito. Then he took me to my room. That's just it.
Wala nang pakialam si Yildiz doon. Hala-hala. That's what I was thinking. She's not even my mom, kaya wala siyang pakialam sa ginagawa ko. Exactly, dear. Sa tingin ko lang, inggit na inggit lang sa'yo si Yildiz kasi you're young, beautiful, and successful and all that. You're right. I'm very sure it's inggit. Imagine, she married an old man with 3 children. Para na din siyang nanalo ng kabuhayan showcase na pinapangarap niya kasi nagbago buhay niya. 'Di ba? She just can't do whatever she wants. Of course she can't. Wala siyang alam. Sigurado akong di mo yun pinalagpas, no? Oo naman. Huwag mo na nga lang pansinin yun at hayaan mong mamatay siya sa inggit. Mercy. Anyway, I have to go. I'll talk to you later. Okay, see you. See you soon. Bye-bye. Babay-babay. Huwag ka nang magpakita ulit. Ba't ka galit sa kanya wala naman siyang alam? Wala siyang kasalanan. Eh di congratulate natin si Hira. Oy, Zeynep ha. Hindi ko talaga feel yung babaeng yan. Ingat ka lang, di mo pa siya masyadong kilala. Feeling close agad. Wala ba siyang ibang mga kaibigan? Doon niya sabihin ang mga sikreto. Baka nga wala siyang ibang kaibigan. Pues oras na para lumabas-labas at maghanap siya. Ano siya, bata? Sa tanda niyang yan, wala siyang ibang kaibigan. Kaya may problema yan. Zeno, dear. Okay ka lang ba? Parang tumalon ako galing sa mataas na building at nag-aagaw buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Itong si Alihan dapat ang tumalon sa building eh. Oh. Beshi! Lila? Merhaba, Yildiz. Are they here? Padating na din sila. Ang hirap kumuha ng appointment sa kanila. Bakit ganyan ang ugali ng mga taong yan, ha? May meeting sila kay Halit Argon ngayon. Dapat mataranta sila. Sir, they're young businessmen. Wala pa masyadong experience. Matuto sila. Come in. Sir, nandito na po sila. Okay. Welcome. You must be Mr. Atakan. Mr. Atakan can make it. I'm his assistant and his lawyer, Mr. Haluk. Ayaw niyo makita kung saan siya mag-invest? Wala nang pakialam si Mr. Atakan sa detalye. Magbibigay na lang kami ng report sa kanya pagtapos ng meeting. Pasensya na, ngayon ako nakakita ng ganyan na work ethic. Why don't we all sit down and talk? Please, Mr. Halit. Please, maupo ka. Diba sabi ko naman sa'yo, layuan mo na siya. Walang mangyayari sa inyo. Naririnig ko kaya kayo? Pinaparinig ko talaga. My gosh, masyado ka naman nag-overreact dyan. It's not like magtatanan kami sa bundok. We're just having coffee, Yildiz. Pero okay sa akin yung idea na pagtatanan sa bundok. Sikat yung Mount Uludag sa amin. Hay, tumigil ka! Manahimik ka na nga dyan. Halika na, Lila. Sasama ka sa At akin. ikaw naman sasama sa akin. Ayoko makipag-usap kay Alihan. At ayoko magpaliwanag kay Halit. Tatanungin ako nun kung bakit may kasamang bugok si Lila. Sino si Halit? Baba niya. Babang niya. Oho, baba niya pala. Lila, sabihan mo rin ako kung may mga pinsan ka rin na kailangan ko pang harapin. Ayoko naman ang saya-saya natin tapos magiging trahedya pa Para kang sira, para magkagusto sa Hindi ko lalaking maintindihan yan. to, pare. Masyado ka madaldal. Lakad! Sige na, lakad! Gawin mo na lahat ang gusto mo ngayon. Wala na akong pake. Wala na talaga akong pakialam sa'yo. O, ano nangyari? Hulaan mo. Dumating sa cafe kasama si Lila. Ah, bakit mo ginawa yun, pare? Ano magagawa ko, bro? Mahal ko siya. Dahil tutol sa amin ang lahat, mas lumalakas ang loob ko. Tumahimik ka nga, naririnig ka nila. Wala akong pakialam. Tingnan mo nga, problema ko pa ang baba at uncle niya. Anong gagawin ko? Di ko siya makalimutan eh. Hahanap na lang ba akong katulad niya? Aba, pakinggan mo nga ang sarili mo. Wag. Wag mong gawin yan, pare. Wag. May dati akong kaibigan. May dinidate siyang babae para malimutan yung isa. Tapos nakipag-date siya ng isa pa para makalimutan yung isa. Hanggang sa nagkagulo-gulo na talaga sila. Tapos nun, naglaho na lang siya parang bula. Ano pinagsasabi mo, pare? Alam mo na. Tama na, tumahimik na kayo.
mo nga sa akin, Emir. Makikinig ako sa'yo. Bro, anong gagawin ko sa ganito, ha? Naglalakad akong hawak ang puso ko, tapos lahat parang dinudurog ito. Ha? Sira na talaga mga ulo nyo, no? Aalis na ako. Bahala na kayo sa buhay nyo. Dude, paano? Sa totoo lang, hindi talaga ako okay. Natatakot ako baka masaktan ako. We will close this area. At dito natin ilalagay ang LED wall right across the door. This will be their view. Okay ba? That looks good, Ender. Yeah? Take a seat. Kumuha ka ng maiinom. Hindi, ayoko. I'm good. Nakausap mo na ba ang baba mo? Hindi. Do I need to talk to him? Yildiz threatened you, dear. Sure ka na di niya talaga sinabi? Can she do that? Aba, si Yildiz ang pinag-uusapan natin dito. Ang ahas na si Yildiz. She will do anything. Go talk to your baba. And what if alam na pala niya? Zara, honestly, I noticed hindi ka marunong makipag-usap sa baba mo. Do you initiate small talks or even ask him, Baba, kamusta ka na? Have you eaten? Or something like that? Dahil gusto mo siyang makabonding. Lunch out or just spend time together. Hindi nga siya papayag. Have you even tried? Diba? You got nothing to lose. Malay mo, pumayag. Puntahan mo na siya ngayon. Kailangan ko nang kitain si Erda. Yeah, Ender, can you get that project? To be honest, I'm not sure. Kaya nga kami nag-set ng meeting. Kinausap ko na siya about the hotel and he wants to discuss details. So just wish me luck. Good luck. Go na, sayang oras. Okay, alis na ako. Oh wait! Don't tell him about the other project kasi hindi pa tayo sure. Okay, I won't. Halit, dear. Sige na at pumayag ka na nga makipag-usap sa anak mo. Nasa meeting pa siya ngayon. Okay, sige. Sabihan mo ako pag tapos na siya. Okay, iwan mo na lang sa mesa ko. Titingnan ko mamaya. Baba. How are you? Good. What do you want? May gusto sana ako sabihin sa'yo. Why don't we grab a meal, just the two of us? Kailan to? Right now. Hindi naman tayo kailangan lumabas. Baba, we can just do a catch-up, ganon. Zara, katatapos ko lang ng meeting. I'm tired. Just tell me what you want. But I don't want anything. Gusto ko lang makasama ka. Please? Fine. I have an hour. Okay, just let me get my bag. Magla-lunch lang ako. I'll be back in an hour. Okay, Mr. Halit. What happened? We'll just have lunch. Talaga? Super. Go. I got everything. Oh, saan ang lakad niyo? Magla-lunch. You wanna join us? Hindi. May meeting din ako. So how was last night? Last night was okay naman, Baba. Did Yildiz say anything? No, wala naman siyang kailangan sabihin. I know you. Alis na ako. Nandito na siya. Bye-bye. Hello? Di ba si Erdem Bilir yun? Yes, Baba. He wants to work with us. Saan sila pupunta? Sa hotel. Hotel? Bakit sa hotel? I don't know, Baba. You can ask Ender. Okay, let's go have lunch. Ay, Janer. Kung nakita mo lang yung mukha ni Halit nung sumakay ako sa kotse ni Erdem, sobra siyang natulala. Para ba siyang nakakita ng maligno, ha? Gulat na gulat. Tipong hindi makakatulog yun mamayang gabi. Oof, buti nga sa kanya. Ha? Abla. Malay mo nga may gusto rin sa'yo si Erdem, di ba? Eh di okay na okay yun. Ayos! Ayos! Malapit namang maalis si Halit sa picture, ha? Janer, hindi mo ba naiintindihan? Ang importante sa akin ngayon ay makuha ko ulit si Halit at maibalik ang dati kong buhay as soon as possible.
Lalaban ako at pababaksakin ko si Yildiz hanggang hindi pa nasisimot ang lahat ng meron siya. Dahil umalis ka kasama ng lalaking yon, sana lang may papuntahan. Ano naman ngayon kung lumabas ako kasama yon? Kape-kape lang yun. I just want Halit to see that I'm with Erdem. At nagawa ko. I invited him sa grand opening ng hotel. Abla, alam mo, hindi na talaga kita maintindihan. Okay? Balik na lang ako pag tapos ka na. Pagbulok ang prutas, nalalaglag na mula sa sanga, Jenner, at malalaglag na ang bulok na si Yildiz. Abla, para ka ng mafia boss ngayon kung magsalita, ha? Kinakabahan na ako sa'yo. Hindi ka naman kasi dating ganyan. Para kang papatay. Tumigil ka na. Ala, may kato ka talaga, no? Oh, careful sa crumbs, ah. Sorry naman. Look at this plane. Ito, 88 meters ang wingspan. 856 passengers ang capacity. I want to fly this. Looks great. Ano balita, Hakan? Ganon? I-check ko sa computer ko. Work emergency. I'll be back in 10 minutes. Okay. Huwag mong ibaba. Huwag mong ibaba para makita natin. May 14, 2018. Hindi para sa akin to. May natutunang bagong kanta si Erim. Pinarinig niya sa akin pero para akong magkaka-migraine. Halika, kain na tayo. Mag-aayos lang ako. Kailangan ko lang magbihis at ayusin ang makeup ko dahil mapapangitan ka sa akin. Saan ang galing yun? Sinabi mo sa akin kahapon. Constructive criticism yun. Galit ka ba? Hindi ako galit. Sanay na ako sa'yo. Mukhang hindi ka masaya these past few days.
I think you deserve a little inspiration. Tulad ng, Buksan mo yung bedside drawer mo. anong meron doon? There might be something in there that'll make you happy. Eto ba? Mhm. Sa akin ang mga to. Buksan mo. Grabe naman. Sobrang ganda. I had that designed by my friend, especially for you. Nagbibiro ka ba? Ginawa to para sa akin. It's one of a kind. Yildiz Star kasi. Okay, sige. You will need little surprises once in a while. Oo. Sorpresahin mo lang ako kung gusto mo. Teka, susukatin ko lang sa harap ng salamin. Bagay sa akin. Bagay sa akin. Tignan mo. O, bagay na bagay sa akin, It's di ba? perfect. Pwedeng mo isuot anytime. Itatago ko lang sa safe ko. Kemal, may nagsabi sa akin na pinag-aagawan ka daw ng 2 babae sa bahay. Hindi mo nasabi sa akin yun. Hindi naman pinag-aagawan. Binalaan ni Yildiz si Zera. Wala siya sa lugar para gawin yun. Mukhang galit na galit siya. Hala, kailan ba nangyari yan? Hindi ko naman alam na binalaan ni Yildiz si Zera. Paano mo naman malalaman? Lahat ng babae sa bahay na yon ay nag-aaway at ibinalita lang sa akin ni Zera. May tinatago ka ba sa akin? Mrs. Ender, alam mo, hindi ako laging nakakapasok sa bahay nila, kaya di ko alam nangyayari sa loob. Kemal, huwag mong subukan maglihim sa akin. Pagsisisihan mo yon. Wala akong tinatago, Mrs. Ender. Sigurado ka? Sigurado ako. Anyway, I have no other choice but to believe what you're saying to me right now. So ano pa bang balita? Naisip ko na baka ginagamit mo na kay Yildiz ang tensyon sa kanilang dalawa ni Zera. Malapit na ako dun, malapit na. Kemal, lagi mo na lang sinasabi na malapit na. That's what you always say. Kahit nung simulang-simula pa lang. I need something concrete next time. Understood? Mrs. Ender, magugulat ka na lang sa bandang huli. Oh, really? Siguraduhin mo. Kung hindi, mananagot ka, Kemal. Oh, ingat ka, may sa mafia yan. So, kamusta naman si Zera? Ha? Magsiselos ba si Yildiz sa wala? O pareho mo silang pinapaikot-ikot, Kemal? Hindi, kasi lasing si Zera at Ay di nga. Hindi naglalasing yan si Zera kahit kailan. Paano nangyari yun? And then, tinulungan ko lang siya. Yun lang yun. actually, kumukhang okay naman, no? Both young wife and drunk daughter in love sa driver. Parang sa TV lang. Pagandahin pa natin. At yung lalaki babalik sa dati niyang asawa. That's my favorite part of the story. Nako, di na ako nakapag-offer ng drinks sa'yo. Hindi na. Salamat, okay lang ako. Ma-heart attack na yata ako, Jenner. Ay, nako. Pasensya na late ako. Zera, dear, paabot naman ang salad, oh. Oh my gosh, Yildiz. A-attend ka ng kasal? Hindi. Ang Bakit? sparkly mo, para kang nasukahan ng unicorn. Sa bagay, dati nagsuot ka ng tiara sa breakfast. Mukha kang ing-ing nun. Ano yun, Lila? Nakakatawa ba? Tama na. Tigilan nyo na yung asaran nyo. Sweetheart, okay lang. May problema lang kasi si Zera sa mga regalo sa akin. May problema ba, Zera? Wala naman, baba. Okay, I don't want problems.
Tinulungan kita kagabi pero tignan mong ginawa mo sa akin, Zera. Isa pa yan. Ayoko na pag-usapan yan at umiinit talaga ang ulo ko. You see, Erim? This is what I have to deal with. Okay. Hindi ko na siya iisipin at di na ako malulungkot. Tama na to. Maiksi lang ang buhay para magbukmok. Kalma lang. Kamusta? Sana wala namang problema? Hindi. Walang valet dito. Nagpa-park lang siya. Sabay kaming dumating. Ay, mas lumilinaw pa lalo kahit pag pumipikit ako. Pwede ba tayo magkita bukas ng umaga? Bakit kaya? Okay, sige. Okay ka lang? Hindi ako okay.